Hello po mga ka-farmers, isang maulang araw po sa ating lahat. Kamusta po kayo mga ka-farmers? Shoutout po sa lahat po ng sumusuporta, lahat po ng viewers, new followers, at sa datihan na pong viewers. Shoutout po, marami pong salamat. Shoutout din po kay Sir Jada Farmer. Shoutout po sir. Hello po mga farmers, isang maulang araw muli sa ating lahat. Welcome back po dito sa Muntikon Channel, Bumberong Farmer TV. Ngayon nga pala mga farmers ay update ko kayo dito sa tanim ko na sitaw. Kakauwi ko lang po ng Batangas kaninang madaling araw at ngayong tanghali agad kong binisita itong ating taniman kung kamusta na ba. At update ko nga kayo dito sa tanim ko ng sitaw. Ito yung tinanim ko nung last week bago ako mag duty. Mga farmers, sibol na po yung sitaw natin. Maganda po ang kanyang tubo. Ayan, kung makikita nyo, halos pamantay po ang tubo nya. Merong mga pwesto na walang sibol pero hindi ko na po yun huhulipan dahil nga itong sitaw ko na to, ang pagitan nito ay 30 cm by 1.10 cm to 120 cm. Medyo malimit po ito, unlike po nung aking pinipitasan, kaya hindi ko na po ito huhulipan. At napakaganda po ng bulas ng sitaw na ito. Kung makikita nyo, ang ganda ng kanyang tubo dahil nga mataba itong lupa. Tapos naglagay pa tayo ka-farmers na dupos. Ito nga lang yung problema ko, kinakaykay ng manok kaya natatabunan yung ibang puno. Tulad nito, natabunan na. Pero overall naman mga ka-farmers, napakaganda ng tubo nitong ating sitaw. At ngayon nga binubugbog ng ulan, at sana ganito na lang yung ulan, huwag nang lumakas, dahil pag lumakas pa kawawa ang ating tanim. Kamusta po sa lugar nyo mga ka-farmers? Malakas po ba ang ulan dyan? Ito nga palang sitaw ko na ito mga farmers. Saka ko ito babagsakan ng abono kapag 2 weeks na, para medyo malaki-laki na sila. Ang daming nakaykay ng ang tabunan ng damo, gawa na kaykay ng manok. Ayan ako, baka mamatay ito. Ayan po. At ito naman mga farmers yung talim ko ng sili. Nung nakaraan, naka-harvest ako dito ng 173 kilos. Tapos this week, naka-harvest naman ako ng 160 plus. Hindi ko na lang mai-video po yung pamimitas dahil yung pagbibenta po namin dito sa sili ay by order po. Minsan kada araw po ay dalawang bundle, minsan po ay isa. Dahil medyo matumal po ngayon ng sili, kaya hindi ko po mapitas ng madami. Medyo malayo po yung bagsakan kung doon ko dadalhin. Kaya ang ginagawa lang na namin, by order na lamang po, para po medyo mapataas namin yung presyo. Ayan. Medyo madamo na nga rin po pala itong sili kong ito. At kung bago lang kayo dito sa aking munting channel, ang variety po ng sili na ito ay yung Kaneko Hotpot 207. Pero napakahitik pa rin po niya sa bunga. Mag-aapat na buwan na po ito. At ang napakalalaki po ng bunga nitong sili na ito mga farmers. So parang hindi po siya natatama ng lapnos.
kahit na mamurahing fungicide lang yung gamit natin, kung mangkusib lang, hindi pa po tayo nagamit ng mamahaling fungicide po dito. Ayan po mga farmers. Ayan, medyo may hangin na rin, at saka yun nga, kanina pang pag-alis ko pa lang sa trabaho ko sa Antipolo, umuulan na, madaling araw hanggang ngayon po. At pagka po ganitong maulan, dito po umatake mga punggo sa ating mga halaman. Kaya po pagkatapos ng ulan, spray agad tayo ng fungicide kung maaari systemic para hindi maapektuhan yung ating mga tanim. Ang lagay ko nga pala mga farmers, kada butas nitong talim ko ng sitaw ay 2 buto. Kada butas po. Para pagka hindi sumibol yung isa, mayroon pa sisibol na isa. At kung sumibol naman sila parehas ay okay lang din. Yun po yung pinaka-ideal na dami ng buto pag magtatanim po kayo ng sitaw, based po sa aking experience. At pagka po kasi madami, hindi po masyado maganda yung ibubunga niya. The best po talaga ay yung isang buto lang. Kaso naghahabol tayo sa space po ng lupa, sayang din naman. Kaya ang ginawa natin ay 2 na lamang. Ang daming mga bukol na damo. Ayan, mahirap yung patayin. Kaya talaga sa farming, dire-diretso yung trabaho mo, wala ang tigil. Tulad yan, umulan, lumabas na yung mga damo, mga bukal yan, ang dami. Siguro isprayhan ko ito pag medyo gumanda-ganda na yung panahon. Dati nga pala itong talungan ko, makikita nyo mga kaparmers, tumutubo pa na talong. Ito kasing talong, kahit nahukay mo na siya, tumutubo pa rin doon sa ugat. Kaya itong talong, kahit matanda yung pula, ayos lang, walang problema. Saka po sili, kasi matagal ang buhay niyan. Unlike po sa kamatis, ang kamatis po, pag matanda na yung pula mo, pangit na yung tubo. Base po yun sa experience ko. Ayan po mga farmers. Ito din yung isa natin problem. Nakakatubig na. Wala pa naman tayong drainage. Pero hindi man ganun kalakas yung ulan, kaya okay lang. At yun nga pala mga ka-farmers, mga damong yun, may tanim akong talong doon. Hindi ko na nga lang na i-vlog yung pagtatanim ko doon dahil masyadong busy. Kaya hindi ko na naipakita sa inyo kung paano ko ba yung ginawa. At ang pagkatanim ko po doon mga farmers ay ano lang, madalian. Para lang din po ako nagtanim ng sitaw kasi nga gawin na ako sa oras, maganda na yung punla, kaya hindi ko na naland prep ng ayos. Ayan po mga farmers, ito nga pala ay 2 weeks na. Tapos yung nandoon, late kasi ng ito kasing part na to, nauna to ng 1 linggo, kaya malalago na ito. Tapos yung may parting gitna doon, nalit naman lang 1 linggo yun, kaya hindi sila sabay. So bali bibilangan ko na lang ng ito na lang yung bibilangin ko pag nag-abono. Kasi yung na-late, konti lang naman yung na-late, 7 lang yun, 7 plat. Bali napatanim ko dito mga farmers ay 12 na tray po ang napatanim ko dito na talong. Tapos dito po sa tawa natin, ang napatanim ko po diyan ay 1 kilo 1/4 na sitaw. Yun nga palang pinipitasan natin sitaw, nandun sa kabila. Okay pa rin siya, 18 harvest po namin ngayon. At medyo madilaw na rin yung dahon kasi nga medyo may katandaan na rin. Pero okay pa naman sa tingin ko, kung maalagaan pa ng spray at abono, abot pa siya ng 1 buwan.
Ayan po mga farmers. Dito nga pala sa sitaw mga farmers, saka lang ako naglalagay ng pataba pag 2 weeks na siya. At ang una ko nilalagay ay 1620. Tapos pag po 1 month na, haluan na po natin yan ng complete fertilizer. Triple 14 o kaya po triple 16. Kapag po maulan kagaya nito, ang 1620 po pwede nating na lang side dress, kasi matutunaw din naman agad yun. Pero kung mainit ang panahon, pinaka the best po talaga ay drenching po para talab po agad ang abono. Tapos ang maintenance po na fungicide mga farmers, pangkusib lang. At pagka ganito maulan, gamit po tayo ng systemic na fungicide gaya po ng Amistar o kaya po ng Ortiba Top o kaya ng Score. Yan po yung magagaling na fungicide, o kaya yung copper fungicide, maganda po yan. Pero pagka po okay naman ang panahon, mainit naman, maintain lang natin ng mga kusib, okay na po yun. Tapos sa foliar mga farmers, ang ginagamit ko ngayon ay yung Manyo Green. Nag-try ako ng Manyo Green at okay naman. Hindi pa ako nagamit ko rin yung Manyo Green dito sa talong na ito. Kung makikita nyo, ang gaganda ng talong pero wala pa yung abono mga farmers. At sa sa insecticide naman, gamit lang tayo ng silicone mga farmers o kaya ng alika pagkabunga na. Ang silicone ay para doon sa mga trips mga farmers, at yung alika naman para sa mga borer. Weekly lang po yung interval. So hanggang dito na lamang po mga farmers, at maraming salamat po sa inyong panonood. At ingat po tayong lahat, lalo po ngayon sa maulan na panahon, may bagyo pa. Ingat po tayo, pati po yung ating mga pananim, sana po ay hindi po maapektuhan. At muli po, maraming salamat. God bless po. At kung bago lang po kayo sa aking munting channel, huwag niyo naman pong kalimutang mag-like, share, and subscribe na rin po, para po updated po kayo sa future uploads ko po dito po sa aking mga tanim na gulay, kagaya po nitong sitaw, ito pong sili, ayan sili, tsaka po yung ito pong mga talong. Ayan, stay updated po kayo mga farmers. Muli, maraming salamat po sa panonood.